Piyansa na ho ba sa panahong to? Kung meron, magkano po? Maaari rin bayaran ng piyasa katumbas ng halaga, gaya ng iyong hikaw na malamang ay gawa sa ginto. Pakawalan niyo na po ba siya agad? Palayan. Salamat po. Mabuti kang tao at mawait sa kapwa. Lalo na dun sa pobreng babae at tinulungan siya makalaya gamit ang iyong mga hikaw. Maraming salamat. Jesus Mario! Joseph! Ano bang iniiyak mo riyan? Uuwi na ako sa San Diego si Ibarra. Papa, nagpaalam na ho siya sa akin. Eh di ba't pinagbabakasyon ko kayo ng tiya mo sa San Diego? Tinitiyak ko sa'yo, magkikita kayo doon ng nobyo mo. Gusto sa Mara estaba aquí antes, padre. Acaba de irse. Palagay ko ito yung ukol sa pagkamatay ng kanyang ama. Baka matulad pa ang kanyang kapalaran sa kanyang ama kung ididilat niya ang kanyang mga mata at kakalabanin niya ako. Pagmula ng pagdating ko ay pawang pagdurusa lamang ng mga maliliit na taong aking nasaksihan. Kahit po dun sa pinanggalingan ko, ganun din. Tama ang isang praile sa palagi niyang sinasabi na likas sa tamad talaga ang mga Indio. Hindi po ako tamad. Nag-aaral ako sa umaga. Sa Beaterio? Di alata nag-aaral ka sa Beaterio. At nagtatrabaho ako sa gabi. At ano namang trabaho ang ginagawa mo sa gabi? Isa siyang mujer libre. Mujer libre? Unang salta ko pa lang dito, yan na ang tawag sa akin ng lahat. Alam ko ibig sabihin yun, at para sabihin ko sa'yo, hindi ako prostitute. Nagtatrabaho ako ng matino at disente para suportahan ang sarili ko at ang pamilya ko. Halos hindi na nga ako natutulog eh. So paano mo naman nasabing tamad kami? Sadyang maliliit lang ang sweldo naming mahihirap. Ang dami pang kaltas. Naturalmente. Nagabayad ng tributo na lahat. Sa tingin ko po, sa inyong mayayaman dapat magsimula ang pagbabago sa mundo. Yung dati kong amo, siguro kung may puso siya, kung makatao siya, sana umasenso rin kami mga nagtatrabaho sa kanya. So, you see, sa inyong mayayaman nagsisimula ang pagbabago. Para ang mahirap, hindi na nanatiling mahirap. Tama ka, Binibining Clay. Siguro nga ay dapat nasa kamay ng mga may kaya simula ng pagbabago. Ngunit hindi naman lahat ng may kaya ay may kapangyarihan. Kaya't siguro naaakmang sabihin na dapat nasa kamay ng mga nakakataas o ng mga pangyarihan magsimula ng pagbabago. Ngunit sino namang makapangyarihan ang may bukas na loob na magbigay ng karapatan na makakapantay sa isang Indio? Yun nga lang po. Selfish talaga ang mga may kapangyarihan. Eh, siguro kung may puso sila, walang inaapi at walang mahirap. Bibilib na sana ako sa iyo eh. Ngunit may mali ka rin. Dahil kung lahat ng mga nagninegosyo at makapangyarihang tao ay mapagbigay, hindi magtatagal at babagsak ang kanilang katayuan sa buhay. Kaya't siya pati ng mga trabador niya ay mawawalan ng ikakabuhay. Tama ka naman, sir. Wala naman ako sinabing gusto kong bumagsak ang negosyo ng dati kong amo dahil kung nagkataon, damay ako doon, di ba? Ang sinasabi ko lang, gusto kong maging fair siya sa akin sa pagpapasweldo niya sa akin. Ano bang alam mo? Ano bang alam ng isang babaeng kagaya mo sa mga komplikasyones, sa mga proseso at metodo ng pagninegosyo? I hate to say this, Mr. Fidel E. Whatever your name is, but your idiotic and yes, your misogynistic outburst is quite annoying. Ano sabi mo? Sige, saktan mo ko. Hindi ako gaya ng nanay kong okay lang saktan. Saktan mo ko, makikita mo hinahanap. Hindi lang yan ang aabutin mo. Mari bang tama na ang pagtatalo ninyo? Total, pareho naman kayong may punto. Minamalit niya yung pagkababae ko eh. Paano ko naman hindi hakamakin ang gaya mo nagdudulong-dulungan at ngayon mapanakit pa? Tama na, Fidel. Husto na ang pagtatalo. Mahaba pa ang ating biyahe at baka naman magkapatayan pa kayo. Lalaki ng tao kung patol ka sa babae. Kakaiba yung babae niya. Amigo, sabihin mo nga sa akin. Saan ba napulot yung pinsan-pinsanan mo ngayon, ha? Ikaw naman, hayaan mo na ang pobreng babae na yun. At isa pa,
Bihirang makahanap na isang babae na ganyan kausap, na may katulad niyang talino. Palagay ko nga ay naaliw na ako dito sa ating bagong kaibigan. Amigo? At parang naman si Maria Clara. Ano ba namang klaseng tanong yan? Naturalmente, si Maria ay ang babaeng aking pakakasalan. Siya lang ang para sa akin dahil walang papantay na sino man sa kanya. Naiintindihan mo? Kaya't huwag mo na kaming pag-isipan ng masama ni Binibining Clay. Amigo, masyado kang seryoso. Nagbibiro lang naman ako. Ngunit, tigilan mo ang bibig ng iyong utusan at baka mapatulang ko na siya. Bueno, tayo na. Ninong, ¿A dónde vas? papunta lang ho kami ng biyaterya upang kumuha ng mga gamit. Magbabakasyon kami ng inaanak mo sa San Diego. Na hindi ko nalalaman. Ay, Vera. Tignan natin kung sinong mas makapangyarihan, ha? Tila yata nagagalit ang ninong. Baka magmememorya pa ng sermon niya. Vamos na niya. Santiago. Buenas noches, Padre. May pag-uusapan tayong mahalagang bagay tungkol kay Maria Clara. At doon sa anak ng erehe at pilibustero na si Crisostomo Ibarra. Sumunod din sa akin. Diyos mio, ito na yata ang araw na pinangangambahan ko.